kanetsyo, ito na, may natagpuan na tayo sa ilang oras nating paglalakad doon sa bandang kagubatan. Sa wakas ay may natagpuan na rin tayo. Ito ay tinatawag na banana plant ayon sa nagbibigay ng mga pangalan nito. Ito ay maibibenta sa halagang 1,500 ang halaga nito hanggang 3,500 depende sa laki. Pero ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng ating DENR ang pagkuha at ang pagbenta nito. Kung sino man ang mahuhuli na nagbibenta nito ay siguradong makakasuhan ka at huhulihin ka. Bukod sa paghahunting natin at paghahanap ng mga wild na mga flower, mga halaman, ay meron ding isang bagay dito na aking nakikita na sadyang sa paningin nakakaagaw pansin. Ito ay isang uri ng gagamba yata ito. Ito, kung titingnan mo yung formation ng kanyang bahay, ayan, no? Ito ay puro sapot ng gagamba. Tapos yung sa ilalim ay pabilog pa ilalim. At dyan mismo sa kanyang butas at dyan siya mismo nagtatago. Nasa ilalim niyo mismo yung gagamba, malaking gagamba 'yun. Singlaki ng hinlalaki natin. Nung paglapit natin ay pumasok siya diretso doon sa kanyang butas, sa kanyang tahanan. Hindi na lang natin gagambalain, baka tayo pa'y kagatin, hindi natin alam kung gaano ito ka makabandag. Ito pa mga ka-nature, meron tayong isang mananaw plant na nahanap na andito mismo sa baba tumubo sa may bato. Ito ay may medyo kalakihan na kumpara doon sa natagpuan natin kanina. Ito ay mas medyo malaki-laki. Siguro ito ay maibibinta. Ito na yung sinasabi lang pwedeng maibinta ng 2,000 pesos. Ito, para doon sa mga mahilig sa mga bulaklak. Huwag ka malimutang i-subscribe at pindutin ang notification bell at i-share ang ating video para kayo ay laging updated sa ating gagawin pang mga video tungkol doon sa mga bulaklak na kung saan ay hindi pangkaraniwan. Ito, nililinis muna natin para makita nyo na maayos paano siya tumubo. Ito, medyo may kalakihan na talaga siya. Kung titingnan nyo sa malapitan, talagang maganda siyang tingnan. Kakaiba siya. Ito ay maganda ilagay sa malaking flower pot. Tapos doon ilalagay mismo sa loob ng inyong tahanan. Ito ay may kalakihan na. Titingnan natin. Dadaanan lang muna natin. Hindi natin gagalawin dahil baka tayo mahuli. Mahirap na. Mga ka-nature, may isang mananaw plant na naman tayong natagpuan na mismo andyan mismo sa malaking puno ng kahoy, nakatirik. Maganda yung kanyang pagkapwesto. Hindi siya nagagalaw. Buti na lang wala pa nanghahunting at nangunguha dito ng mga ganitong halaman. Ito'y bihira lang makita. Saka endangered species na rin ito. Hindi mo ito makikita ng basta-basta kung saan-saan. Ito. Kukunan natin ng larawan ng malapitan. Sabi. Ito. Maganda yung pagkatubo ng kanyang mga dahon. Kakatubo pa lang. Ganito pala yung dahon niya pag tumubo. Dandahanin lang natin para hindi mabali yung kakatubo pa lang. Kakatubo pa lang ng mga dahon. Ito yun, ito mismo. Parang meron pa akong naispatan doon sa bandang taas ng punong ito. Titignan natin. Yun ba talaga? Ano yun bandang ron? Ito kaya.
Sana hindi ito magambala, hindi ito matagpuan ng mga nanghahunting din. Dahil siguradong kukunin to. Dito sa bahaging ito may nakakagaw pansin sa ating paningin. Yung isang uri ng halaman na kung saan ay nag-iisa lang yung dahon niya. Wala naman akong nakitang puno. Ito. Anong oring halaman? Parang mabalahibo yung dahon niya. Tapos nag-iisa lang. Anong klase ito? Iba rin yung ibang species din to ah. Iisang dahon. Meron dito, isa pa. Bawat puno isang dahon lang. Pwede yun. Ito. Tag-iisang one. Isang ano lang. Isang dahon sa isang puno. Ito rin, isang dahon rin. Isang dahon rin lang. Ito sa bandang dito, may maliit na tinatawag na mananaw plant. Napakaliit. Sa tingin nyo, pag ibibenta to, magkano kaya yung benta? Ang liit pa eh. 150. 150. Hindi natin yan gagalawin. Diyan lang yan. Ito, hindi ito mananaw plant. Familiar ng mananaw plant, pero hindi siya mananaw plant. Familiar lang. Tapos yung nag-iisang dahon kanina na binibidyohan natin, ito pa iisa lang talaga yung dahon. Kukunan natin ng malapitang video. Yan. Sino may mahilig nito? Uy, para doon sa mga nag-aalaga, sa ulitin. Panoorin nyo lagi yung video ko. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod pang video ng ating gagawin. Tungkol doon sa mga bulaklak, mga wild na mga animals at saka yung mga natural na mga bagay. Ito, mga kanichor. Papakita lang namin kung ano yung kaibahan sa ibang halaman itong mananaw plant. Itong mananaw plant ay mayroon siyang kapamilyar. Mayroon siyang kahawig, kadahon. Pero iba yung pagkahanay. Ito ipapakita namin. Yung isa, banda rito. Ito, kung titingnan mo, para talaga siyang mananaw plant. Pero yung pagka-posisyon ng pagtubo ng kanyang mga tangkay, mga dahon, ay kakaiba. Ito, ang halamang ito, ay pakalat yung pagkahanay ng kanyang mga dahon. Ikukumpara mo ito sa mananaw plant, talagang magkakahawig. Mapagkamalan mo ito dahil yung dahon, yung form ng dahon, yung haba, ay magkakapareho. Pero pakalat nga lang. Ito, paikot siya dito sa puno ng kahoy na to. Pero, kumbaga, ikukumpara mo dito sa mananaw plant na nandito sa kanyang katabi, ay makikita mo na yung dahon ng mananaw plant ay paikot, hindi siya pakalat. Pa-circle yung ikot ng kanyang mga dahon. Yung pagtubo, yung pagkahanay, magandang tingnan talaga. Kaya ngayon nalalaman natin na kung bakit may kamahalan ang pagbibenta nito, yung mga ibang nagbibenta, dahil nga naman napakahirap nitong hanapin. Hindi madali ang paghahanap nito. Magsasayang ka ng pagod at oras, at saka hindi ito madalas makikita. Nakakapagod talaga maghanap, kaya mayroon talagang katuwiran kung bakit ibinibenta ito ng may kamahalan. Yung mga ganito kalaki, kung ibibenta ito ng mga 1.5, siguro sapat na talaga. Tamang presyo na yon, sapat na dahilan dahil napakahirap. Pero tayo ay hindi tayo nagbibenta, hindi tayo nangunguha. Ang ginagawa natin ay binibidyohan lang natin, kinukunan natin ng larawan dahil tayo ay yung tinatawag dito, yung tayo ay curious. Curious tayo kung bakit marami ang nagbibenta nito, naghahanap, at bakit mahal. Yun, alam na natin yung dahilan. Kaya tara na, uwi na tayo. Gutom na at pagod na kami. Sige, dyan lang kayo. Ito pala, ipapakita natin yung ikalawang uri ng mananaw plant. Ito ay isa ring uri, hindi katulad dun sa lagi nating nakikita. Ito, ang dahon nito ay mas maiksi,
mas malapad. At kung titingnan, mas healthy siya titingnan kasi mas makapal yung pagkahanay ng kanyang mga dahon. Pag ito ay dumahon ay paramihan. Bibilangin natin pag dumahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bawat seasonal ng pagdahon nito ay magbibigay itong ng 7 dahon. Kumpara doon sa isang mananaw plant na hanggang 5 tangkay lang ng dahon yung kayang ibigay. Tapos yung isa, mapayat yung dahon, mas mahaba, pero kakaunti lang. Hindi tulad nitong makapal, tapos dikit-dikit. Ito nga pala yung pangalawang species. Ito ang pinaka mas mahirap hanapin. Bihira lang ito kumpara doon sa isa.